Once again, good morning po, church, at mga kapatid, brothers and sisters, mga kababayan, ayan. So, thank you po for joining us today. Just recently, na-enjoy natin even until now, yung long weekend. Alam niyo ba yung dahilan bakit tayo nag-celebrate ng holiday? Alam niyo? Birthday? Akala ko may birthday. Independence Day. Ayun. So we just celebrated Independence Day. Kaya tayo nagkaroon ng long holiday and we observe and commemorate itong mga ganitong holidays every year. So nakita natin, napanood natin, we raise flags and inalala natin yung heroism ni Rizal, di ba? Ni Bonifacio, Aguinaldo, and then of course, the Philippine Independence Day is commemorating freedom from colonial rule. Yon talaga yung sinelebrate natin, na tayo talaga ay nagkaroon karoon ng kalayaan sa pagkasakop sa atin ng ibang bayan. So, nagpapasalamat din po tayo sa mga matatapang, mga brave men and women na sila po pinaglaban nila yung ating sovereignty. 'Di ba? Nandyan na alam natin yung history ng battlefield sa Bataan, alam natin yung history ng EDSA, and because of them, we are no longer under colonial rule. Pero, kagaya nga po ng tanong ko sa inyo kanina, some of us doesn't care. Di natin alam bakit tayo nag-celebrate ng holiday. Di ba? Sa kanila, yung holiday, ibig sabihin niyan, pasyal. Di ba? Swimming. Ano pa? General cleaning. Tulog. Malling. Yun yung hindi nga nila alam na Independence Day pala. Okay? So, of course, as people, longing tayo for freedom, fighting for identity. Siyempre dahil karoon tayo ng freedom, kung nasakop tayo ng isang bayan, isang bansa, mawawala yung identity natin, di ba? Whenever na ang isang bayan ay mag-raise ng flag, white flag of surrender, siyempre malulus din niya yung identity niya. Okay? So longing tayo for freedom, and finally, breaking away from oppression. Isa yon sa mga sinelebrate natin. And as I reflect on that history, church, I cannot help but see a deeper spiritual parallel. When I was praying ng message ngayong Sunday, I realized and I started thinking about ano ba talagang kahalagahan itong history na to para sa ating mga Pilipino in particular, kasi tayo yung nag-celebrate ng Independence Day. Pero again, I cannot help to see a deeper spiritual parallel. Ang sabi ng Bible in Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Diba? Talagang ito talaga yung pinaglaban talaga ni Jesus Christ na magkaroon tayo ng freedom. And yet, kung babalikan natin, even a free nation, sabi natin, we are a free nation, ang bansang Pilipinas, many of us, kung titingnan naman natin yung spiritual parallel na sinasabi ko sa inyo kanina, even we are a free nation, marami pa rin sa atin, on the spiritual parallel, marami pa rin sa atin ay hindi pa rin malaya. Spiritually. Hindi pa rin tayo malaya, and we are under a different kind of rule. Merong nagro-rule sa atin. So, siguro, unang-unang tanong again is, what rules your life? Natanong mo na ba o na-realize mo na ba na yung buhay mo, ano ang nagro-rule sa'yo ngayon?
And the hardest part, mga kapatid, pag tiningnan natin ng isang tao from the outside, parang wala naman. Di ba? Kung titingnan natin ng bawat isa, parang normal lang naman. Pero there's something that ruled inside. May mga tao na, sabi ko nga, we are a free nation, pero ang tanong, totoo bang malaya tayo spiritually? Kasi maraming mga Kristiyano, maraming mga tao na pag tiningnan mo, free on the outside, but ruled on the inside. Ruled sila ng what? Ng fear. Nabubuhay ka ba? Kontrolado ka ba? Ruled ka ba by worries? Anger? Bitterness? Sino dito yung gustong makalaya? Yung sinabi niya, Lord, palayain mo naman ako. Gusto ko na makalaya sa mga pagkakautang. Lord, gusto ko makalaya na ako, Panginoon, kasi ang buhay ko punong-puno ng galit. Di ba? Lagi na lang ako nag-aalala, Lord. Hindi ko alam, bitter person na pala ako. But Jesus Christ, church, tingnan niyo po Gusto kong ipaalala sa inyong lahat. Si Jesus Christ, hindi niya lang tayo binigyan ng symbolic freedom. Yung cross na nakikita natin, church, it's not just forgiveness. It is liberation. Not just pardon. It is power breaking what once owned us. Di ba? Alam talaga natin na dati talaga we were ruled, tapos tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus. So itong cross na to, hindi po ito symbolic freedom. Doon po pinapaalala sa atin na tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan, binigyan tayo ng eternal life. Diba? Because sin is not only something we do, it is something that tries to rule us. Do you agree? Na yung mga bagay, pag-usapan natin, kasalanan. Sabi nga natin, ang kasalanan, masarap kasi yan eh. Kasi kung hindi masarap ang kasalanan, walang gagawa niyan. Diba? Paulit-ulit nga ginagawa natin kasi masarap ang kasalanan. At hindi natin napapansin, nirurule niya na yung life natin. So it's not only something we do, it's something that tries to rule us. So taon-taon, mga kapatid, we celebrate and honor national freedom. Pero I realize, and finding myself praying something more personal, more honest, and more urgent. Have you ever tried asking the Lord na, Lord, make me truly free? Meron kayong mga ganong prayer, Lord, help me. Pwede palayain mo na ako dito sa ganitong kalagayan. Diba? Kaya ang tanong ko sa inyo kanina, totoo bang malaya tayo? O alam mo lang na malaya ka pero hindi mo nararamdaman. Lord, make us truly free. Free from everything that still colonizes my heart and my mind. Diba? Ano ang nagro-rule sa life natin? Ano ang nagro-rule sa family natin? Alam nyo, nung napanood natin, yung flag na siya po ay itinataas yung flag because it proclaims independence. The reason why we raise flags because we proclaim independence. But only Jesus Christ can overthrow what's governing within us. Kahit na i-proclaim natin, i-raise natin ang flag, church, hindi pa rin nung kayang palayain tayo to something that's governing within us. Something governing within us. Sabi ko nga po sa inyo, kung titingnan mo yung katabi mo, kung titingnan natin ang bawat isa, mukha naman siyang malaya. Ang galing natin mag-pretend nga, di ba? Pag tinanong mo, kumusta ka? Okay lang. Mukha namang malaya, pero deep inside, something is governing. Again, what governs your life? Fear?
Nabubuhay ka ba sa worries? Ang habang panahon na, tagal na. Meron akong kilala, ganun, bata pa lang, ganun na siya hanggang ngayon. Parang walang pagbabago. Parang yung life niya, ginovern na talaga ng worries, anxieties, di ba? But only Christ can overthrow what has been governing within us. Again, church, let me ask you a very honest question. Are you truly free? Totoo bang malaya na kayo? Mukhang malaya pag tiningnan mo sa labas, outward freedom but inward slavery. Kasi church, sa totoo lang, slavery makes us ineffective. Limited, di ba? Pag ang isang tao nakakulong, limitado yon. Siyempre, nandun lang siya sa four walls na yon. Hindi siya makalabas, limited siya, ineffective siya sa kingdom ng Panginoon. You and I, pwede tayong bumoto ng leaders natin. Pero ang question, free na ba tayo within? Free na ba tayo from anger? Sino dito yung ganon? Di ba, pag tiningnan mo, mukha namang mabango. Pogi naman, maganda naman. Di ba? Okay naman daw siya. Pero are you really free? Free from anger, fear, free ka na ba sa mga bisyo, worries that controls your life? In book of Galatians chapter 5 verse 13, the Bible says, "You, my brother and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." Alam niyo po, kung ipaparaphrase natin to, ibig sabihin nito, yes, si Christ, ibinigay niya yung life niya sa atin for freedom. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan. We have the power to say no to sin, di ba? Pero itong binasa natin, ibig sabihin nito, huwag nating abusuhin yung ating freedom. Ba, hindi. Pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin. Sabi rin naman ng Bible, everything is permissible, but not all are beneficial. Amen? Alam nyo, ang politics can change leaders. Kailan lang, di ba? Nakikita natin, palitan yung mga leaders. But politics cannot change your heart. So today, we go deeper. Jesus Christ makes a radical claim. Diyos sa binasa natin kanina, in John chapter 8, sabi doon sa binasa natin kanina, the truth shall set you free. And Jesus Christ wasn't talking about a flag. He's talking about your soul. Gusto ng Panginoon, hindi lang natin alam, maramdaman natin na tayo'y talagang malaya. Pag sinabi natin malaya, meron tayong kalayaan, meron tayong confidence lumapit sa Panginoon, meron tayong hope, meron tayong confidence na anuman yung pinagdadaanan natin sa life natin, alam natin na hindi tayo iiwan ng Diyos. Meron tayong hope lagi. Di ba? So tingnan natin in verse 34, ano ba yung nature ng bondage natin? Ano ba yung sinasabi na bakit tayo ay slave or nandun tayo sa slavery? Sabi ng verse 34, everyone who sins is a slave to sin. Totoo naman, di ba? Talaga namang nung wala pa tayo sa Panginoon, wala tayong kapangyarihan to say no. Pag sinabi na kasalanan, gawin mo to, sunod-sunuran lang tayo. Pero nung ang Panginoon ay tinanggap na natin, kinilala na natin at nasa buhay na natin, nanahan na sa atin ng banal na Espiritu, nagkaroon na tayo ng power to say no. Di ba ngayon? Hindi ko sinasabi na perfect natin, sometimes we fall, pero napapansin mo, meron ka ng power to say no to sin. We are no longer in slavery ng sin. Pag sinabi ng sin ngayon gawin mo to, sabi mo, hindi. Pero noon, nung wala pa tayo sa Panginoon, pag sinabi ng kasalanan, gawin mo to, sunod-sunuran lang tayo. Yun yung sinasabi dito na everyone who sins is a slave to sin. Church.
So, though ang ating nation fought for political freedom, kaya nga tayo nag-celebrate ng Independence Day, pero ang tinuturo ng Bible sa atin is, ano ba yung spiritual slavery? Mga kapatid, mahirap kasi mahirap i-fake. No? Ang hirap mag-pretend na okay. Pag ang puso mo ay something is governing. You know what, church? The worst prison is not believed. Yung Muntinlupa, it's not the worst prison. The worst prison is yung heart natin. Yung heart natin na something is governing. Yung mind natin, something is governing. 'Di ba? Yes, nagtatrabaho ka nga pero wala kang freedom, nagigising ka sa gabi, nag-aalala ka. Ayan na, sino dito yung nag-alala nung lumabas yung Meralco bill? Talagang hello. Dati, pagka dumadating yung bill ng Meralco, bukas ka agad eh. Ngayon, pinipintahan mo eh, no? So, yun ang sinasabi natin eh. Okay, sige, malaya na nga yung bayan natin, pero how about you? How about me? Di ba? Ano ang nag-govern sa buhay ko? Ano nag-govern sa mind, sa heart ko? Di ba, puro ba galit yung nag-govern sa akin? Bitterness ba yung nag-govern sa akin? Worries? Doubts? Di ba? So, minsan, di ba, sabi nga natin, everyone who sins is slave to sin. Siyempre, nandyan yung mga, ang nahihirapan tayong i-give up talaga yung mga bisyo natin, di ba? Minsan, di ba, nasabi rin nga natin sa sarili natin na, anytime kaya kong tanggalin ito. Pero hanggang ngayon, nandyan pa din. Kasi yun yung lie ng addiction, mga kapatid. Di ba? Hindi na ako magmamarites. Pero narinig mo yung sarili mo pa rin. Di ba? Pornography, greed, bitterness. Church, if you cannot stop thinking about something, you are not free. Di ba? Kasi kung ano yung nag-govern sa mind mo, yun. Paano kung ang nag-govern sa mind mo ay lagi na lang gossip, bitterness, greed? So you're not free. So yun yung nature ng bondage, ha? Unang-una, sabi nga, everyone who sin is a slave to sin. Ano ibig sabihin nun is, kung ano yung nag-govern sa'yo, at lagi mong naiisip, hindi ka pa tunay na malaya. Kasi, di ba, yung sa gabi nagigising ka, inaalala mo, paano na yung bukas. Di ba? Yung pala, di mo alam, di mo lang napapansin. Spiritual slavery na yun, mga kapatid. Di mo napapansin na nag-aalala, sobra na yung pag-aalala mo. Okay. So, ano naman sinasabi ng verse 32? The nature of true truth. Okay. Sabi dito, Jesus says, then you will know the truth. So, ibig sabihin talaga, church, kailangan mong malaman ng katotohanan. Kasi ano bang sinasabi ng mundo? Ang sinasabi ng mundo, ito yung gusto ko, ito yung alam ko, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Your truth is your truth and my truth is my truth. Kung yan ang truth mo, bahala ka. And church, that's a lie from the enemy. Remember nung si Pontius Pilate, di ba? Tinanong niya yung crowd, sabi ni Pontius Pilate, so what is truth? Ano ba talaga ang totoo? Hindi niya alam, nakatayo na siya in front of Jesus. And in John chapter 14 verse 6 says, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So ibig sabihin, on the biblical perspective, the truth is not a philosophy. Truth is a person through Jesus Christ. Tapos meron pa tayong maririnig, sabi nila, well, ang katotohanan is just follow your heart. O, meron bang ganun dito?
Sabi nila, just follow your heart kung ano dinidictate ng puso mo. Pero anong sabi ng book of Jeremiah, chapter 17, verse 9? Ang puso ay deceitful, madaya. So hindi mo pwedeng i-follow ang heart mo kasi ang puso madaya. Amen? So, kaya dineclare ni Jesus I am the way, I am the truth. So ang truth ay yung word. Yung word na naririnig natin from the Bible, yung word na naririnig natin every time na tayo po ay nakikinig ng sermon, and that's the truth coming from the mouth of Jesus. So, church, Independence Day begins when we declare dependence on God's word. Amen? At yun yung sineselebrate natin every day. Pagising mo pa lang sa umaga, tinatanong mo na, Lord, ano yung word mo sa akin today? Diba? Ano yung word mo na kailangan kong i-practice today? Kasi yun yung nag-go-govern sa atin. Ang nag-go-govern sa atin, syempre yung word ng Panginoon. Then you will know the truth. Kasi yun yung truth eh. These are facts. Diba? Ito yung, these are facts na nagtataasan ng presyo ng mga bilihin. Diba? Ayan na naman, may gera na naman. Ano magro-rule sa puso natin? Siyempre, magwo-worry na naman tayo. Matatakot na naman tayo. And those are facts. Hindi ko inaalis, hindi ko dinideny na yan yung mga facts. Pero ano ang truth? Ang truth, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen? Yun yung truth eh. Promise ng Lord yun eh. Diba? Hindi kita pababayaan. Kahit anong kalagayan, hindi kita pababayaan. Bilang anak ng Diyos, mga kapatid, tatandaan mo, may covenant si Lord sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Pwede yung bang tapikin yung katabi mo, sabi mo sa kanya, hindi ka pababayaan ni Lord. Amen? Yun yung truth eh. Di ba yun yung truth? Ang sabi ng Lord I will supply all your needs. Yun yung truth. Sabi ng mundo, may gera, mataas ang mga bilihin. Well, I don't care. I don't care. Basta ang alam ko, hindi ako pababayaan ni Lord. Amen ba yon? Wow. Then you will know the truth. Yun yung importante. You will know the truth. Yun yung truth eh. Kaya doon tayo ngayon mag-a-abide sa truth. Alam ko na talagang napakagulo po nang nangyayari sa bayan natin, sa buong mundo, napakagulo. Hindi natin dinideny na meron talaga kaguluhan. Pero wag din nating i-deny. Diba? Na nandyan ang Panginoon eh. Nandyan ang Panginoon, meron siyang pangako sa ating mga anak. And this leads to number 3, the only liberator. Kasi nga, nagse-celebrate tayo ng freedom. And there is only one liberator. Makikita natin to sa binasa natin in verse 36. Sabi dito, if the Son sets you free, you are free indeed. Sabi mo, malaya ka na. Pero bakit ganun? Bakit hindi mo nararamdaman? Bakit hindi mo nararanasan? Kasi ang nag-go-govern sa'yo ay doubt. Ang nag-go-govern sa'yo ay fear. Ang nag-go-govern sa'yo ay worries. Pero sinabi na nga ng Panginoon pinalaya na kita dyan. Diba? Law cannot free you. Religion cannot free you. Revolution cannot free you. Alam nyo ba na ang price ng freedom natin, well, alam naman natin, yung bayan natin, ang political freedom natin cost blood. Diba? Dugo ng mga heroes. Dugo ni Rizal, dugo ni Bonifacio, o whoever. Yun yung price ng freedom natin eh. Pero yung spiritual freedom natin, dugo ni Jesus. In 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, sabi po dito, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood. See? Very costly, church, yung freedom natin, yung spiritual freedom natin. Sabi, hindi tayo binayaran. Yung freedom natin, hindi tayo tinubos, binayaran ng precious stones, ng gold, ng silver, o sa panahon natin ngayon, hindi ito binayaran ng euro dollar, ng dollar, o whatever. Ang ipinambayad dito, buhay ni Jesus.
the precious blood of Jesus Christ without blemish or defects. Napaka-costly ng freedom natin. Kaya, church, hindi tayo pwedeng mabuhay o governed by worries and fears kasi napaka-costly nung pinambayad sa atin. Kaya sabi talaga ng Bible, then you will know the truth. Yun yung katotohanan eh. Hanggat hindi nagsisink in sa atin na ito yung katotohanan na tayo ay malaya na we have the power to say no. Whatever governs us, doon yung mga pangit na mga bagay na nag-govern sa atin. Ang sabi again, in Galatians chapter 5 verse 1 says, it is for freedom that Christ has set us free. So stand firm. Di ba? Kita nyo? Stand firm, therefore. Do not submit again to yoke of slavery. Nagwo-worship tayo today. Umaawit tayo. Sabi mo, I am free in Jesus' name. Pero paglabas mo ng pintuan mamaya, nagsisimula na ulit na mag-rule sa mind, sa heart natin yung fear. Yung worry. Alam niyo ba ang fear ay opposite ng faith? Di ba? So ano ang nagro-rule sa atin? Faith ba o fear? It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Ganun ba? Therefore, do not submit again to the yoke of slavery. Yeah. Kaya ito yung bilin sa atin. Sabi sa Tagalog, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kasi alam niyo po, pag tayo ay prison tayo ng mga worries, fears, bitterness, anger, depression, or whatever. Di ba, sabi ko sa inyo kanina, ineffective tayo. Yung mga nakakulong, ineffective yun kasi nandun lang sila. Hindi sila malaya. Di ba? Kaya magpakatatag kayo. Well, church, hindi ko dinideny kung ano man yung pinagdadaanan. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Pero ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Sabi ng Bible, I have overcome the world, sabi ni Jesus Christ, and so you are. Napagtagumpayan na ni Jesucristo yan. Sabi niya, kaya makakayanan mo din yan. Amen? Amen ba yun? Sabi nga nila, huwag ka mag-alala. Kagabi, naranasan niyo ba dito? Dito kasi sa amin, sa Binyan, San Pedro, lakas ng ulan. Kala ko nga may bagyo eh. Tama, naranasan niyo kagabi? Sino dito yung nag-alala na, baka bumaha na naman? Di ba? Kanina nga, yung second song natin, Ano yung lyrics nun? May flood. Pero iba naman yan, spiritual, flood naman yun, di ba? So, alam nyo, sabi nga, huwag kang mag-pray na ang storm, sometimes, hindi inaalis ng Lord yung storm. Pero ang ginagawa ng Lord is, tinutulungan niya tayong malampasan yung storm. Kasi alam din naman ng Panginoon na meron tayong matututunan sa storm. At doon sa mga ganong sitwasyon, mas na ipapakita ng Panginoon yung faithfulness niya. Diba? Kasi you pray, Lord, protect us. Siyempre, sometimes ipapakita ng Panginoon na merong danger para makita mo din na pinoprotektahan ka ng Lord. Paano mo malalaman kung di ka nakakaranas ng ganun? Parang sinasabi ko lagi sa inyo, di ba? Sometimes makakaranas ka ng lackness para makita mo that God provides. Amen? Minsan makakaranas ka ng may masakit sa'yo para makita mo na si Christ, ang Panginoon, nagpapagaling. So sometimes ipaparanas ng Panginoon yun. Kaya sabi dito sa binasa natin, in Tagalog version, magpakatatag kayo. Huwag na kayong paalipin pang muli. Amen? So, the Son sets you free by paying the debt you owe. Diba? Alam natin to lahat. Bilang Kristiyano, alam natin to, na ang nagbayad ng kasalanan natin ang Panginoong Jesus. At hindi basta-basta yung pinangbayad niya. Pinangbayad niya yung buhay niya, yung dugo niya. Kasi, we were slave to sin.
At sabi din naman ng Bible, na ang wages ng sin ay death. So, ito yung sinasabi ng Bible din na church na tetelestai, it's finished. Kumbaga sa panahon natin ngayon, may nanalo na. Tapos na. Diba? Huwag na kayo magpaalipin muli. So, imagine, ito, bigyan ko kayo ng isang illustration. Ito yung sinasabi natin na huwag na tayo magpaalipin muli. Imaginein mo, merong isang prisoner na nag-serve siya ng 50 years sa kulungan. Okay, tapos dumating na yung araw na siya ay pinalaya na. Binukas na yung pintuan. Sabi, sige na, makakauwi ka na kung saan ka man nakatira. Diba? Pero alam nyo ba, I experienced at least 6 months na nagpabalik-balik ako mag-preach sa Maximum sa Muntinlupa. Experience ko po yon. Nakapasok ako sa Maximum for 6 months. Pero meron din naman doon sa labas ng Bilibid, meron doon mga tinatawag na mga, yung stay out ba tawag doon? Living out. Meron doon na, ito malaya na, pero ayaw na nilang umalis. Dahil nga naman for 50 years, nasanay na sila doon sa loob. Di ba? So, hindi nila alam kung anong merong buhay sa labas. So, ano ang point ko dito mga kapatid? Ito yung mga klase ng tao na free legally, but not functionally. Gets nyo? So, ganun tayo minsan mga kapatid. Alam naman natin na malaya tayo, pero hindi tayo nagpa-function, kumikilos na malaya. Pag kinausap mo itong tao na to, punong-puno pa rin ito ng mga worries. Pag nakausap mo to, punong-puno siya ng fear. Di ba? Punong-puno ng bitterness, punong-puno ng galit. Di mo, imagine mo, yung galit mo dyan, 50 years na. Di ba? Tagal ka ng prison yan. Hindi ka kumikilos na tunay na malaya o hindi mo siya nararamdaman. And same as many people are saved or justified, pero yung buhay niya araw-araw ay hindi malaya. Yes, niligtas na tayo ng Panginoon from hell. Anytime matawagin tayo ng Panginoon ng langit, ipagsasama niya tayo sa kanyang kaharian dahil may pangako sa ating buhay na walang hanggan. Pero habang nabubuhay pa tayo dito, naligtas nga tayo sa impyerno, pero yung buhay naman natin parang impyerno. We're not free doon sa ating daily lives. Kasi nga, bakit? Ikaw makakapagsabi niyan. Pagising pa lang sa umaga, maisip mo pa lang yung tao na yun, kumukulo na dugo mo. No? Tingnan mo yung katabi mo. Kumukulo ba nung nakita mo? Hindi. Hindi, no? Hindi, malamig to. Hawakan mo, malamig yan. Yun yung sinasabi ko mga kapatid, is spiritual slavery. Yes, di ba nag-celebrate to? Sabi ko, yung iba nga, wala nga silang pakialam, di nga nila alam ba sila nag-celebrate. But, Filipinos raise flags. And that's a proclamation of independence. But how about you? How about your life? Are you still live like a slave to fear? Poverty mentality? Diba? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin? So, I'll give you practical steps to walk in true freedom. Kasi sabi ko sa inyo, mukha naman siyang walang problema. Pag tinanong mo, okay naman. Mukha namang mabait. Free legally. Yung mga stay out o living out doon sa Bilibid, pero hindi na sila functionally. So tingnan natin, paano tayo mag-walk in true freedom? Since nakaka-celebrate lang natin ng Independence Day sa ating nation. And let's make this practical para sa life natin every day. You know, church, number 1, gusto mo mag-walk in true freedom? Alam mo ba, bakit hindi ka makawag-pag-walk ng true freedom? Number 1, na kailangan mong gawin ay stop blaming your past. Oh, totoo?
Hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin yung nakaraan mo. Kasama na rin yung mga tao doon sa nakaraan mo. Because as people as we are, we blame or we love to blame our problems. Hindi natin we're not responsible doon sa problema natin. Lagi tayo may sinisisi. May sinisisi tayo, bakit tayo ganito ngayon? Sinisisi natin yung mga Hapon. Di ba? Ano ba yung mga nag-rule sa atin? Kano. Ano pa? Espanyol. Biruin mo yun, 1898 pa yun, hanggang ngayon, sinisisi mo pa yung Espanyol. Hindi ka makamove on. Sinisisi mo yung ex mo. Oh. Hindi makamove on. Tama, di ba? Oh. Totoo, di ba? Hindi ka makamove on. So stop blaming the past. Maaring may mga taong nakasakit sa'yo in the past. It could be someone, pero you need to forgive. You need to forgive. Pastor, baka hindi niya tanggapin yung sorry ko eh. But forgive anyway. Text anyway. Text mo pa rin. Di ba? Stop the right to revenge. Kasi ganun tayo, gusto natin gumanti, bumawi. Di ba? If you forgive, that's independence from bitterness. Tingnan mo yung sarili mo. Peke yung ngiti mo. Di ba? So stop blaming your past. Palayain. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo, palayain mo na ang sarili mo. Di ba? Palayain mo na. Church, hindi ko kayang gawin para sa iyo yan. Hindi kayang gawin ng parents mo yan. Even your spouse, hindi niya kayang gawin para sa iyo yan. Ikaw ang gagawa niyan. Palayain mo ang sarili mo. Because you know what? Forgiveness is to your advantage. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa iyo. You become bitter or better. Amen. Next, to walk in true freedom, sometimes you win, sometimes you learn. Proverbs 24:16 says, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Wow. So, in this life, di naman natin mape-perfect. May panahon siguro na babagsak tayo. Pero may pangako ang Lord na tatayo tayo. Amen. Because we all love to win. Victory feels good. Alam mo, ang buhay has way of handing us losses. Ganun ang life eh. Di ba? Nandyan, parang gustong-gusto naman itong buhay natin na tayo lagi nagfe-fail, yung mga plano natin, gusto, broken relationships, bad decision, or unexpected setbacks. Kasi ang sabi ng mundo, winning is everything. Pero ang sabi ng Lord, winning is not the goal. The goal is to be more like Christ. Diba? Kumbaga parang, as if si Jesus yun nandung sa situation na yun, anong gagawin ni Jesus? As if si Jesus yung na-offend, anong gagawin ni Jesus? O di magpapatawad. Sometimes I win. Kasi ito yung ito yung a wise believer learns to say, sometimes I win, sometimes I learn, but I never lose for real. Maaring I failed, but I am not a failure. So learning is better than losing. In Proverbs 24 verse 16, ulitin natin yung sinabi dito, the righteous person falls 7 times. Kita mo, paulit-ulit, no? Sino dito yung nainis, ano ba naman yan? Paulit-ulit na lang ako sa'yo. Di ba? Paulit-ulit na lang. Di ba? Sinabi ko na yan kanina. Sinabi ko na naman ulit. Paulit-ulit. The righteous person falls 7 times. That's not winning. That's stumbling. Pero pansinin niyo po yung passage na to hindi siya tinawag na failure. Tinawag pa rin siya ng Panginoon na righteous. You know why? Because he gets back up.
Amen. Hindi siya nananatiling nakabagsak. When you failed, church, listen ha. When you failed, it's a sign at least you tried. Kaya mo lang nalaman na nag-fail ka kasi sinubukan mo eh. Tama? I'll give you one illustration. Naalala nyo si Peter nung naglakad sa tubig? Naalala nyo? Konti yan na. At least may 4, no? 4, panay kasi, ano ba yan? Master cutter na ba yan? Mga palabas ngayon na naalala nyo. BTS, di ba? Pero naalala nyo yung story, si Peter, naglakad sa tubig. Okay, saan yung tubig na yon? Sana yung pastor? Parang sa nasugbo ata yun. Hindi. Di ba? Yan, ginigising ko lang kayo. Pero, tinan nyo, even when you fail, at least sumubok ka. Doon si Peter, naglakad siya sa tubig. Nakalakad siya, tama. Pero lumubog siya. Nung lumubog siya, pinagtawanan siya nung 11. Tama. Pero church, sa totoo lang, si Peter lang naman yung naglakas ng loob, sumubok. Sa mundo natin kasi, yun ang pinagtatawanan. Yung sumusubok. Pero at least sumubok tayo. Eh yung 11, hindi naman yung sumubok eh. Tumawa lang. Tama. Church, sabi dito, again, ulitin natin ha. For though the righteous fall 7 times, tandaan mo to kapatid, kahit ilang beses kang bumagsak, itatayo ka ng Panginoon. Amen? When you fall and rise, you don't just return to where you were. Yun yung alam natin eh. Yes, nagkamali ka. Pero this time, magsisimula ka na from experience pagtayo mo. Meron ka na natutunan. Magsisimula ka na from wisdom and humility, and that's learning. Alam mo, doon tinignan ko yung paraphrase nitong 24:16 ng Proverbs. Ano sabi kanina? Though the righteous fall, 7 times they rise again. Ang paraphrase pala nito is, a wise man learns from his enemies than a fool learns from his friends. Well, of course, not necessarily na yung enemies dito is yung tao. Pag sinabing enemies dito, lahat ng mga nag-go-govern sa atin, di ba? At least, may natutunan tayo. So, if you lost a job, nawala ka ng trabaho, natalo ka sa isang competition or a battle, siguro mas maganda, wag mo lang isipin na ikaw ay talunan. Isipin mo na lang at itanong mo na lang, Lord, anong gusto mong matutunan ko? Because you cannot enjoy true freedom kung mali ang pananaw mo. So ito yung good news para sa ating mga anak ng Diyos. Huwag kang matakot of losing. Because in God's kingdom, every loss can become a lesson. And every lesson brings closer to God. Anong sabi ng Romans 8:28? In all things, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, yan ay may kinalaman para sa ikabubuti mo. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. So hindi ka lamang mahal ng Diyos because you win. Ang sabi dito, in all things. Even may panahon na you are in bad times, in good times, you fall, you fail, but in all things, because God loves us, all things work together para sa kabubuti natin. So church, keep going, keep trusting, and keep learning. Because sometimes you win, sometimes you learn. But if you belong to Jesus Christ, you never truly lost. Wow. Alam, di ba? Pag kay Lord ka, hindi ka talunan. Kaya nga tayo tinawag ng Bible na warrior eh.
Di ba? Hindi tayo talunan pag na kay Lord ka. Kaya wag mong tingnan yung sarili. Tingnan mo yung sarili mo kung anong tingin sa'yo ng Lord. You remember Gideon? Sabi ni Gideon, isang ano lang ako, parang, kumbaga, pabasahin natin, parang wala naman akong kwenta. Pero tinawag siya ng Lord na warrior. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, warrior yan. Yan, di ba? Kung kayo mag-asawa, pagkatabi mo asawa mo, warrior yan. Kasi mo, gusto sa bahay, lagi may away. Ha? Warrior, si Mr., si Mrs., warrior eh. Di ba? Amen. And then, point number 3. Church, sabi, abide in the Word daily. If you want to walk in true freedom, sabi ng Bible, hold to my teachings. If you hold to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth. Malalaman mo lang ang katotohanan if you abide dun sa Word. Church, yun yung laman ng isipan mo, yun yung laman ng puso mo, yung salita ng Diyos. Then dito mo malalaman yung katotohanan and nothing else. Walang ibang katotohanan kundi si Yesu Kristo. Then you will know the truth and the truth will set you free. Church, dapat yun ang laman ng puso't isipan natin lagi, yung nag-aabide tayo sa Word ng Panginoon. You cannot be free. Diba? Kung ang lagi mo pinipid sa mind mo ay TikTok, diba? Hindi lang TikTok, fake news pa. Pero nagkukulang ka sa salita ng Panginoon. So if you want to walk in true freedom, church, feed yourself ng mga promises, ng Word. Diba? Dapat, meron, tanungin ko kayo, kung ikaw ay matagal na lalong Kristiyano, ano bang verse ng Bible ang kabisado mo? Ano? Pag tinanong ako ni Pastor mamaya, pag isa-isa po, tatayo ako doon, tatanong ko kung anong memory verse nyo, ha? Dapat yun ang pinipid mo, hindi yung puro lang TikTok. Diba? Tapos fake news, kaya ngayon yung heart mo ginogoberna ng galit ngayon sa gobyerno. Diba? Sino ba talaga ang Senate President? Sino ba ang gulo na, yun na lang lagi nasa isip mo. Diba? Pero pag ang nasa heart mo ay word ng Lord, peaceful. Maniwala po kayo. Peaceful talaga. Try mo mag-memorize ng verse. Well, tapos ka na sa Jesus wept. Lipat ka na. Naglipat ka na sa in the beginning. So, church, let me say this. With love, of course. Alam nyo, nung nakikita natin sa TV, nire-raise yung flag ng Philippines, no? Makikita mo, alam nyo ba na yung flag natin, meron niyang 8 rays, di ba, ng sun? 8 rays yun ng sun. Ewan ko napapansin nyo yan, kasi baka lagi ka absent ng flag ceremony, ha? Okay, pero meron 8 rays yan. Kahit na may 8 rays ng sun yan, it cannot heal your heart. Pero yung cross, one light, and that is Jesus. At kaya kang i-heal. So, going back to the history, 1898, when we won our freedom, pero alam nyo ba, kahit na napanalunan na natin yung ating kalayaan, those freedoms can be taken away anytime. Maaring meron na namang dictatorship can rise again. Or, di natin alam, sino mag-aakala na magkakaroon ng pandemic, na magkakaroon tayo ng lockdown. But the freedom Jesus gives, walang virus, walang quarantine, walang politician can revoke it. No grave can hold it. Because if the Son sets you free, you are free indeed. Di ba? Pag si Kristo nagpalaya sa'yo, hindi ka kayang palayain ng flag, kapatid. Pero kaya kang palayain ni Kristo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na ni Kristo. Mawala na yung mga galit sa puso mo. Mawala na yung depression na yan. Mga worries, mga anxieties. Basta ang alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Now, ang tanong, bago tayo mag-close, totoo bang malaya na kayo? O hanggang ngayon, nagpe-pretend ka pa din na masaya?
free legally, pero not functionally. Kapatid, gusto ko maranasan natin. Gusto ng Diyos, gusto ng Panginoon na na-experience natin yung tunay na kalayaan. Of course, nandyan ang enemy. Pero you can fight back. Pwede mo sabihin na hindi, malaya na ako. I am no longer a slave to sin. I can say no to sin. Pag sinabi ng kasalanan na gawin mo to, no. Pinalaya na ako ng Panginoon Diyos and I have the power to say no. Fighting for your rights and surrender to His Lordship. And the surrender is the only real Independence Day. Giving up your right for the higher rights. Pastor, wala na ba akong karapatan? Yes, meron ka namang karapatan. Pero, mas mahalaga yung right ng Panginoon sa life natin. And you can declare, I am free in Jesus' name. Amen? Hallelujah. So, church, malaya na ba kayo? Ngayon, nalaman mo na, then you will know the truth. And the truth will set you free. Amen? Yung mga, kung meron ka nararamdaman na mga fear, mga worries, nag-aalala ka, sabihin mo lang, hindi, pinalaya na ako sa mga ganyang kaalalahanin. Lord, palayain mo na nga ako sa utang. Diba? Lord, palayain mo na nga ako sa galit. Lord, palayain mo na nga ako sa sama ng loob. Maniwala po kayo sa akin, yung peace. Yung kaya sabi ni Jesus, the peace I leave you, the peace I give you. Hindi kayang ibigay ng mundo yung peace na yan. Kasi si Jesus lang talaga ang makakapagbigay sa atin yan. Dahil dyan sa kalayaan na pinangako niya sa atin. So, pasalamat tayo sa Panginoon sa kalayaan. Hindi lamang sa bayan natin, higit sa lahat, salamat sa kalayaan ng kaluluwa natin. Salamat sa freedom ng ating bansa and above all, the freedom of our soul. Let's break the chain of sin today. Because if the Son sets us free, we are free indeed.